Yan, okay. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin na narito po at welcome po sa ating training today. Yan, okay lang po ba? Pakitype naman po sa atin kung saan location po tayo para alam naman po natin yung ating mga participants sa araw nito. Yan, please. Yan, pakitype naman po kung saan lugar po tayo. Novaliches, Iloilo. Yan, shout out Israel. Wow, from Kuwait, Saudi Arabia, Riyadh, Israel, Lebanon, Qatar, UAE, from Paco, Manila, Kuwait, Saudi, Bulacan, Thailand. Yan. At Bataan, Kuwait. Yan, shout out sa mga taga-Pilipinas, Alberta, Canada, Hong Kong, Lanao del Norte, Jeddah, KSA, India. Mayroon pang napuntang mga taga-India. Jeddah, Cebu, ano to? Senate. Ah, yung lugar po, lugar po. Dan dito po tayo, hindi po tayo naglolokohan ha. Hihingi ko po lugar. Malalagay mo Senate. Okay? Yung mga hindi handa mag-training dito, yung tinatanong po natin, Dubai, Jeddah, Riyadh, Agusan, Dubai, Kuwait, Canada, Winnipeg, ano tong Canada, Cagayan de Oro City, Sarawak, Malaysia, Malaysia, Canada, Neum. Anong bansa yung Neum na yan? Parang di ko. Riyadh, Ilocos, Bahrain, Mindanao, Taguig, Mindanao, Philippines, Montalban, Kuwait, Libya, Hong Kong, Antipolo, Oman, Cagayan Valley po, Davao City. Yan, ka-shoutout sa mga taga-Pilipinas diyan, taga-Saudi, taga-Middle East, Butuan City, San Pascual, Batangas, Europe, Pasig, from Singapore, Australia, Medina, Saudi Arabia, Occidental Mindoro, yan, Japan, Hong Kong. Yan, shout out po sa inyong lahat diyan, ano? Talaga namang nakita natin yung dami natin ngayon dahil alam ko na tayong lahat po ay handang matuto today. So, ihanda po natin sarili natin at please open your cam dahil training po ito. Ugaliin po natin, ano? Kapag tayo po ay aatin ng training, laging naka-open ang camera. Okay? So, salamat po. Kasi kung hindi, yung mga hindi naka-open, titirikan natin ng kandila. Kasi dito sa Zoom para siyang lapida, pangalan lang nakalagay. Lalagyan ko 'yan ng mga nagmamahal sa iyo. Yan, pag hindi kayo nag-open ng cam. Gusto niyo ba 'yon? Ayan. Yung mga ayan, ayaw nila malagyan ng mga nagmamahal sa iyo. Yan, yan. 'Di ba ang gandang tingnan kapag open ang camera po natin? 'Di ba? So yan at maraming salamat po sa inyo na talagang sumunod. Yan magagandang participants. Gaganahan ako nito magturo at mag-training lagi pag mga ganyan yung participants natin manong sumunod. At ito pong training natin today ay para mabuksan yung ating isipan na kung ano po yung napapanahon ngayon kasi kailangan din natin, alam niyo yon, kailangan din natin mabuksan yung ating mga isip, kailangan din natin sumabay, no? Kailangan natin sumabay para nang sa ganun ay mabigyan ng mabigyan ng sabihin na natin ng ah, sorry, mabigyan ng daan, no, yung mga makabagong pamamaraan ngayon, no, kasi pag di tayo sumabay talagang mahuhuli tayo, 'di ba? So yan naman yung ating mga ah, naisin kung bakit tayo po ay naririto ngayon. Sorry, live tayo ngayon eh. Siyempre, gusto muna natin batiin ng isang happy birthday. Siyempre ang ating coach nurse, ang aking mentor, no? Isang yan, batiin po natin si Coach Nars, birthday niya. At yan po yung ating mentor at founder ng ating Pinoy Traders Community. Okay? So nakakatuwa lang na tayo po ay nakahanap ng isang founder na kung saan talaga namang talaga namang makita natin yung puso sa pagtulong po sa bawat isa sa atin.
Okay? At yan, sige, tayo po ay magsimula na. Please, mag-share na po ako, no? Paki-type na lang po kung loud and clear, no? Kung loud and clear yung boses ko at syempre kung nakikita nyo itong i-share kong slide. Okay? Para alam natin na naririnig nyo at nakikita nyo itong slide. Yan. Type naman po tayo ng loud and clear kung inyo na pong nakikita yung slide ko. Okay, so kita po, kita. Yan, magandang araw po muli sa ating mga kababayang Pilipino dito man sa ibang bansa, no, sa ibang bansa o sa ating mahal na Pilipinas, yan sa ating diyan sa mga taga Pilipinas. Alam niyo po ngayon po ay nabubuhay tayo sa panahon ng digital revolution. Kaya ito po yung ating topic for today. So bago 'yan, bago natin 'yang pag-usapan, gusto ko muna sanang introduce yung aking sarili. So my name is Jimmy Adili Gonzalez. Just call me Coach Jimro from Giginto, Bulacan. Graduated at Our Lady of Fatima University. 26 years experience as OFW here in Saudi Arabia. Kaya shout out po dyan sa mga taga Saudi Arabia, taga Middle East. Yan, entrepreneur. Ako yung founder ng Filipino OFW Traders Community. Under yan ng Pinoy Traders Community. Okay? At ito po yung aking entrepreneurial ventures. Energy sector, ito yung mga dati kong negosyo. Co-ownership po ako ng isang gasoline station diyan sa ating sa Pilipinas. Mango farm owner, ako ng 2 hectares na manggahan po diyan sa DRT. Shoutout diyan sa mga taga Bulacan, taga Kalumpit, taga Giginto. Yan, yan, shoutout po sa inyo diyan. At syempre, ito yung business ko nung ako po ay kumikita na dito sa forex trading, ayan, real estate, house for rent, business po. At ako po ay isa sa investor ng Era Business International, a colon cleansing clinic. Ito yung hydro cleansing na kung saan naglilinis ng inyong mga bituka, yung mga colon, di ba? Yung mga acidic yan, mahirap pumupo, may problema sa colon, yan. No, yan po yung ating mga siniservice dyan. At meron po na tayong ng 4 na mga clinic sa Metro Manila at syempre sa Bulacan. Creative Marketing, founding partner po ako ng DRB Strategy and Media. Ito po yung full stack social media agency na tumutulong sa mga negosyante para i-build yung digital infrastructure. So alam naman natin nasa digital age na tayo. At yung mga advertisement tulad ng FB page, kami din po ay media buyer sa mga gusto magkaroon ng event, no, kasal, binyag, 'di ba? So kinako-cover din tayo niyan. At syempre, yung business mo na gusto mong magkaroon ng branding o makilala sa social media at mga content creator na gusto naghahanap ng mga magmo-monitor o ng kanilang mga content, 'yan, isa kami diyan. Kaya yan, ayan po yung mga negosyo sa akin sa ngayon at meron pa akong bagong itinatayo na company but hindi ko muna i-reveal, okay? At ang maganda diyan, ang mga to ay makakatulong sa mga kababayan din natin, okay? So yan po ay talagang katas forex, no? Yan yung kagandahan kapag nasa forex trading ka. Okay? So ito po yung aking apartment at yung aking sasakyan. Dalawa sasakyan ko sa ngayon. Meron akong Nissan Almera at ito. So pinakikita ko to not to brag but I want to inspire you na sa buhay po natin, basta minanifest natin at ginawa natin ng tama yung mga dapat nating gawin para matupad yung pangarap natin ay pwedeng mangyari, no? At ito po, no, apartment na pinangarap ko dati, ngayon meron na po ako at susundan pa yan, no, magiging siguro madadagdagan pa kasi soon may mga inaano tayo. Ito yung bahay ko, ito yung renovation. Ito yung bahay ko noon na pinagawa at na-renovate siya. Medyo ilang taon bago siya na-renovate dahil kinapos tayo dyan. At salamat sa Diyos dahil nung nasa forex trading na po ako, yan, naparenovate na po natin ng maayos, napalagyan ko na po ng gate at ngayon po ito po ay magiging ano na lang,
parang paupahan, magiging paupahan kasi po nakapagpatayo po ako ng bagong bahay, no? At ito po yung aking bagong bahay, no, na sa Bulacan din po 'yan. Nalipatan na namin at ito na po yung ating mga gamit. So nakakatuwa, ito po muli po ulitin ko, hindi para ipagyabang kundi para maging inspirasyon sa mga kapwa ko OFW na pwede nyo matupad yung mga pangarap nyo. Alam niyo po sa forex trading po lahat to. Wala po dito na kinalaman doon sa aking pagiging OFW. Even 26 years na ako. Kasi baka isipin nyo, coach, kasi 26 years ka ng OFW, kaya naman napagawa mo yan. Sa totoo lang po, naipagawa ko to dahil sa business ko. So may mga negosyo tayo. Tapos ito nga yung sa forex trading, no, yan po ng ano, pero yung sa pagiging OFW, kung ngayon yung pagbabatayan natin sweldo ko, hindi naman kaliitan pero talagang kapos pa rin. So alam ko nakaka-relate po tayo diyan sa mga nandiyan po sa Zoom ngayon, no? Type nga po kung nakaka-relate po kayo, no, na talagang kahit na gaano pa kalaki yung sweldo mo ay hindi pa rin sumasapat at talagang kinukulang pa rin. Type nga po diyan, relate ba? Relate o relate, 'di ba? So totoo po, kasi alam natin 'yan, OFW din po ako 'di ba? Kaya nakakatuwa lang na talagang tayong mga OFW, tayo talaga yung talagang pinaka-risk taker. Bakit? Kasi iniwan natin yung pamilya natin para nag-take risk tayo, iniwan natin yung pamilya natin para lang matupad yung pangarap natin kahit hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa kanila sa Pilipinas, at hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari ngayon dito sa atin kung dito sa abroad, no, lalo sa mga taga Middle East. 'Di ba, yung may gera po ngayon, so pag-pray po natin nawa matapos na po 'yan at hindi natin alam yung mga susunod na mangyayari. Kaya nga ang tanong ko, may exit plan ka na ba bilang OFW? Paano kung bigla kang pauwiin mamaya, bukas, sa Makalawa? Handa ka na ba? May naipon ka na ba? So ito yung mga katanungan na kung minsan hindi agad-agad natin masagot, no? Kahit na may gera, 'di ba, tamaan ng bomba kaysa naman magutom, 'di ba? Yan yung mga katwiran ng karamihang OFW. Kaya na masakit man isipin, pero yun yung katotohanan. Kaya nandito po ang Pinoy Traders Community at ang Filipino OFW Traders Community para gabayan at tulungan po tayo, i-guide tayo kung paano natin sisimulan yung isang negosyo na hindi mo kailangan ng maglabas ng malaking kapital, hindi mo kailangan ng maging magaling, maging marunong agad, at nandito sabay-sabay natin itong aaralin. Pero dapat maintindihan muna natin ano na ba yung ano na ba yung nangyayari sa panahon natin ngayon at ano yung mga kamakabago na dapat natin tangkilikin. So, ito yung aking family. Naghahangad ako ng quality life with my family. Siyempre, nagkaroon tayo ngayon ng financial freedom, time freedom because of forex trading. So, sumabay lang naman ako No, sumabay ako dahil alam ko na nasa digital age na tayo, 'di ba? Kailangan natin aralin, matutunan yung mga bagay na hindi natin alam at alam ko na marami sa atin ang nahihirapan lalo diyan sa mga traders natin, lalo sa mga nagsisimula na nag-aaral po sa forex, napaka-complicated. Sir, complicated. Complicated talaga pag hindi mo naiintindihan at complicated ang negosyong ito kapag wala kang alam. Kaya nandito po tayo para po aralin 'yan. So ito po yung aking mga larawan nung ako po ay bumisita sa CDO. Pinuntahan ko yung ating mentor si Coach Nars at siyempre yung mga coaches po natin, no? Pumunta, nagkita-kita kami, nag-training, nagsama-sama, nag-bonding. Nakakatuwa lang na ngayon ay nagagawa ko na pumasyal. Nakapasyal naman ako dati pag nagbabakasyon, but ito yung first time na talagang tumawid ako ng dagat. Ibig sabihin, sumakay ng eroplano, papunta, hindi sa ibang bansa, di ba? Doon din sa Pilipinas. Kasi namamasyal kami sa Luzon lang, di ba? Sa mga ah, by land lang, 'di ba? Ito talagang nag-spend kami ng 1 week diyan sa CDO, punta kami ng Bukidnon. So nakakatuwa lang na makasama mo yung mga batang-batang mga millionaires, 'di ba? At nakaka-inspire at talaga nakaka-encourage na talagang buti na lang, salamat sa Diyos at sa Pinoy Traders Community po ako napunta at hindi sa ibang community, 'di ba?
At talagang dito, December 4 ako nagsimula. Ngayon, ilang taon na, 1.5 years na po ako sa community natin. At consistently na talagang nasasabi ko na nagiging profitable po tayo. At marami na rin po tayong natulungan ng mga kapwa nating OFW. Yung iba nakapag for good na, yung iba nag-resign na sa trabaho at nag-focus na po rito. At isa na po ako dyan na isang OFW nangarap mag-abroad. Ngayon po ako po'y nangangarap na mag-for good at nakalipas ang 26 years. Salamat po sa Diyos dahil itong yung September, tinatapos ko na lang po yung contract ko. At pag natapos na yung contract ko, first week ng October, nasa Pilipinas na po ako. For good na, grabe. Grabe naman. Ayan po yung ating inaasam. At alam ko, mangyayari din po yan sa inyo, manifest. And aralin lang po natin ito. At sa gabing ito, o sa umagang ito, sa araw na ito, makinig lang po kayo sa mga maririnig nyo at nawa maging ma-encourage kayo, ma-motivate kayo at pumasok sa isip at puso nyo yung bawat learning na matututunan po natin ngayon para nasa gano'n na matupad yung mga pangarap natin. Baka sakali, ito na yung inaantay mo. Huwag ka lang susuko. Hindi sa galing, hindi dahil matalino kaya nagiging successful ang tao. Nagiging successful ang tao kasi hindi sila sumusuko. Sa lahat ng sumusuko, kahit na gaano ka kagaling, kahit gaano ka katalino, kapag sumuko ka, tinuldukan mo na yung mga pangarap mo. No, yung nagsasabi na ako, ayoko na ang dami kong beses nang na-scam, ayoko na dito, no? Yan na naman sila, tinatarget na naman nila mga OFW, ayoko na dito, okay? Sa mga ganyan na sumusuko, nako, ito lang masasabi ko sa inyo. Never give up, don't quit. Huwag kang mag-quit at huwag kang sumuko sa mga pangarap mo. No, ako po kung sumuko po ako, no, malamang hindi pa ako makakapag for good ngayon. Kung ako ay nadala doon sa mga nasalihan ko noon, no, at kung ako ay naging emotional at hindi naka-move on sa ilang milyong nawala sa akin dahil ako po ay na-scam sa daming beses ko nang na-scam since 2015, nandito na ako sa ganitong business, no? At talagang masasabi ko na iba talaga kapag inaral mo ang forex trading. Pero sa ngayon, sa araw na ito, hindi muna tayo about forex trading, no? Tingnan muna natin kung ano yung mga kung bakit mahalaga na maintindihan natin yung mga nauuso o yung mga bagong panahon, di ba? Ito yung Pinoy Traders Community headed by Coach Nar, siya yung founder po natin. At tayo po ay kapartner po natin dito ay ang BT Markets. At syempre, shoutout din natin yung ating account manager na talagang full support. At dito po sa BT Markets talagang grabe ang baba ng spread. At the same time, meron po tayong contact person talaga. Hindi robot, hindi AI, kundi totoong tao na nakatutok sa atin. Okay? At ngayong gabi, muli po, no, ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin ay ang digital revolution. So nabubuhay tayo ngayon sa panahon ng digital revolution. Isang panahon kung saan ang teknolohiya ay hindi na lamang bahagi ng ating buhay, kundi isa pong mahalagang kasangkapan upang magkaroon ng mas maraming oportunidad, mas mabilis na komunikasyon at mas malawak na pagkakakitaan. Noon po, kailangan nating magtrabaho ng maraming oras upang kumita. Tama po ba? So ngayon, sa pamamagitan po ng internet at digital technology, maaari na tayong matuto ng mga bagong kasanayan, no? Mga magnegosyo online, magtrabaho mula saan man panig ng mundo at magkaroon ng access sa impormasyon sa isang pindot lamang, 'di ba? Tulad nito, 'di ba? Dati walang Zoom meeting, talagang kailangan mo personal, no? Tatawag ka, pero ngayon, 'di ba? Kahit nasaan, meron taga Middle East, meron taga Canada, meron taga Europe, meron taga Japan, meron taga iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, pero nagmi-meet tayo ngayon dito, 'di ba? So yun yung nakakatuwa sa digital. Dati, naalala ko dito sa
Saudi, baka hindi lang dito sa Saudi, baka sa ibang lugar din, na kung saan, di ba, pagtatawag tayo, pahirapan pa, magkano yung talagang kumalit ang sweldo mo, tatawag ka pa, kaya tumatawag tayo, minsan twice a month lang kasi napakalaking babayaran bago pag nag-message ka na namatay ang tatay mo, nung makarating sa iyo yung sulat, nailibing na. Di ba? So may mga ganun, samantala ngayon, isang message mo lang, no, medyo pa meron pang video call. Kaya nakita natin yung malaking pagbabago, no? Para sa ating mga OFW, ang digital revolution po ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya, ito ay tungkol sa paglikha ng mga bagong oportunidad upang mas mapalapit tayo sa ating mga pangarap. Sa ating pamilya, no, at sa posibilidad na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Alam niyo po ba ang forex trading since World War II pa yan. At nung panahon na yon, dahil wala pang cellphone, talagang mano-mano yung pagte-trade, no? Talagang makikita natin doon na ganun kahirap. Hindi tulad ngayon, dahil nasa digital age na tayo, kahit natutulog ka, kahit may ginagawa ka, di ba? Na ipoposisyon mo lang yung entry mo, pwede ka nang kumita. 'Di ba? Hindi mo na kailangan maghanap pa ng ibang trabaho. Ito yung kagandahan. Biri mo ako, 12 hours po ako nagtatrabaho rito. 12 hours yung duty ko. Ah, ang kagandahan po doon ang kagandahan dahil nasa forex na ako, talagang during break time, di ba? Nagagamit ko yung oras na yon na talagang makapag-trade at yung mga free time ko, pag off ako, imbis na gumala ako, no, magte-trade ako, ilang oras lang yan. Minsan nga, minuto lang, kumikita ka na. Pero ito na yung naging resulta. Kaya yung pinapangarap natin, financial freedom, time freedom sa pamilya, ito na, nangyayari na po. Ang tanong, ay hindi kung darating po ba ang digital revolution. So narito na to, ang tunay na tanong ay handa ka bang matuto? Yan, handa ba kayong matuto? Yan, type naman po natin diyan. Handa matuto. Sino yung mga handang matuto diyan? Type handa. O type ready. Yan. Type ready. Yung mga handang matuto. Yan, handa o ready, 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 ready. Yan. Ayan yung magagandang participant. Handa ka na bang matuto, mag-adapt at samantalahin yung mga oportunidad na dala nito? Dahil ang mga taong natututo ay kumikilos ngayon ang siyang magiging handa para sa tagumpay ng bukas. The future belongs to those who learn more skill and combine them in creative ways. Sabi ni Robert Greene, Green yan ni Robert Greene. Okay? At makikita rin natin dito na talagang sabi nga doon sa Isaiah chapter 43 verse 19, tingnan nyo ako'y gumagawa ng bagong bagay ngayon ay lilitaw, hindi ba nyo namamalayan? So ang Diyos, no, alam niya yung lahat ng nangyayari sa buhay natin. At sa mga nagsasabi na tama naman, no, siguro kanya darating na ang Panginoon kaya kaya may mga ganito na. Totoo po 'yan, kaya dapat lagi tayong prepare. Pero siyempre sa mga bagay na nangyayari sa buhay po natin, lagi 'yan may dahilan. Kaya nga ako kapag may nangyayari sa akin sabihin na natin hindi maganda o maganda ang pangyayari, ang lagi ko na lang tinatanong, Lord, ano yung purpose mo? Ano yung dahilan mo bakit nangyari sa akin to? Gusto ko pong matutunan. So yun yung dapat natin, imbes na mag-focus tayo doon sa problema, sa mga pagsubok, mag-focus tayo doon sa solusyon, no? At ito yung kailangan nating matutunan ngayon. So, digital revolution ay mabilis na pagbabago ng mundo. Mula sa paggamit po ng mga traditional at analog na teknolohiya patungo po dun sa digital na technology tulad po ng computers, internet, smartphone, artificial intelligence o yung AI na tinatawag at online communication. So, I will give you a brief explanation about digital revolution. Ang digital revolution po ay nagsimula noong huling bahagi ng 20th century. No, 20th century at nagdulot ng malaking pagbabago
sa paraan ng unang-una sa paraan ng pakikipag-ugnayan, no? Social media, email, video calls, 'di ba? Dati bago ka makapag-message talagang ang tagal, no? Ilang buwan bago makarating yung sulat mo. Ngayon, mag-email ka lang, no? Mag-message ka lang sa cellphone mo. Meron na pagtawagan, bago ka makatawag, talagang pahirapan at ang mahal ng bayad. Pero ngayon, hindi mo lang sila matatawagan, makikita mo pa gamit ang cellphone mo, video call, 'di ba? At siyempre, isang pagbabago yung pagtatrabaho, remote works, online business, 'di ba? Dati talagang lahat talagang ano no, makikita po natin na marami na pupunta ka pa sa opisina. Ngayon may mga work from home na. Gamit lang ang kanilang cellphone, gamit lang ang kanilang laptop, nakakapagtrabaho sila sa bahay, 'di ba? So makita natin yung iba't ibang klase ng ganun din sa pagninegosyo. Dati pag nag-advertise ka, kailangan mong manood muna ng TV, ng sine, o maglagay ng malalaking placard, no, poster, 'di ba? Ngayon po, no, gamit yung social media, pwede ka na mag-advertise, oh. Ganon din sa pag-aaral. 'Di ba, pupunta ka pa ng school, tulad nito, nag-aaral tayo. Kung wala po ang Zoom meeting na 'to, wala po itong digital gamit natin na 'to, malamang no, hindi tayo nagkikita-kita ngayon. At paano tayo matututo? So, nagkakaroon tayo ng, 'di ba, yan yung sa pag-aaral, yung online classes, digital resources. Ito, tulad nito, yung mga ginagawa po natin. Ganon din sa pagninegosyo. Sa pagninegosyo dati talagang, 'di ba, pag buy and sell, pupunta ka pa sa Divisoria, kung saan mura, pupunta ka pa doon. Ngayon po, meron ng e-commerce, digital marketing, no? Nandiyan yung Amazon, no? Magsha-shopping ka, 'di ba? Makikita natin na talagang ano, no? Talagang hindi ka na kailangan mamasahe. Kung nasa ibang bansa ka, negosyante ka, bibili ka ng produkto nila, hindi mo na kailangan pumunta ng ibang bansa, no? Through online, pwede kayo mag-usap, mag-communicate, makita, makipag-deal, then i-deliver na lang sa iyo. 'Di ba? 'Yun yung mga maganda ngayon at dahil sa digital. At syempre yung pagkuha ng information. Ang bilis na, 'di ba? Hindi mo na kailangan pumunta pa sa isang lugar para mag-search, no? Dito internet, gamit yung internet, search engine, 'di ba? Simpleng halimbawa po noon, halimbawa po ito. Noon gumagamit po tayo ng ano, 'di ba? Sabi ko nga, ng liha ng ano, ng sulat-sulat para makipag-usap. Ngayon, maaari tayong magpadala ng mensahe sa loob lamang ng ilang segundo gamit ang smartphone at internet. So madaling salita, ang digital revolution po ay ang mga paglipat ng lipunan sa paggamit ng digital technology upang gawing mas mabilis, mas madali, at mas epektibo ang komunikasyon sa trabaho, pag-aaral, at pang-araw-araw na buhay. So yan ang talagang makikita natin sa digital technologies, no, yung gamit lang yung computer. So job displacement due to automations or AI. So alam na po natin yan, no? Sa panahon ng digital revolution po, mabilis na umuunlad ang technology o teknolohiya, dahil maraming kumpanya po kasi sa buong mundo ang gumagamit na ngayon ng ano, ng AI o automation, no? Or artificial intelligence, 'di ba? So para po ano, tulad dati kapag kami po, no, sa marketing noon, noon ko matagal na po akong networker, na talagang mano-mano pupunta ka sa restaurant, magi-invite ka, magbibigay ka ng flyers. Pero ngayon gamit yung FB ads, no, Facebook at TikTok o Instagram, hindi mo na kailangan gawin 'yon. So mas nakakatipid ka. 'Yun yung kagandahan ngayon kapag ikaw po ay nagninegosyo. Pero siyempre, kailangan pa rin natin 'yan aralin. Okay? So dahil dito, no, marami na po ang traditional na trabaho, lalo na ang paulit-ulit na routine at manual na gawain ang unti-unting napapalitan ng mga makina, software, at siyempre yung AI system, 'di ba? Hindi po ito banta hindi po ito banta lamang sa hinaharap na nangyayari sa nangyayari ngayon. Ngunit lagi po natin tandaan,
Sa bawat hamon ay may kaakibat na oportunidad. Habang may mga trabahong nawawala, may mga bagong trabaho trabaho at kasanayan namang umuusbong sa digital economy. Kaya kailangan din nating sumabay, kailangan din natin aralin. Gaya nito ng forex trading, no? Dati nga sabi ko sa inyo, mano-mano 'yan, pero ngayon gamit lang ang cellphone mo, laptop mo, tab, computer, kahit nasaan bansa ka na, kahit nasaan lugar ka, pwede mo itong gawin. Kahit namamasyal ka, kasama mo yung pamilya mo, pwede kang magkaroon, pwede kang mag-profit, pwede kang kumita, no, na hindi mo kailangan ng physical store, hindi mo kailangan ng inventory, hindi mo kailangan mag ah, magkaroon ng manpower para magtrabaho para sa iyo doon sa negosyo mo, no? Kahit nasaan pwede mong gawin 'to. Kaya ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung napapalitan ba ng AI ang ilang trabaho, kundi kung paano tayo mag-a-adjust, matututo ng bagong skill at magiging handa sa mga oportunidad ng digital age, no? Ayan po yung yung mga sabi nga natin, lahat ng nangyayari meron pong dahilan at merong solusyon sa bawat problema. No, hindi yung ay nako marami na mawawala ng trabaho diyan, marami na keso ganito, keso ganyan. Huwag niyo pong isipin 'yon. Ang lagi natin titingnan sa bawat bagong lumalabas, may mga bagong oportunidad. Kailangan lang natin talagang aralin. Okay? Ang pinakamahalagang investment ngayon ay hindi lamang para kundi yung patuloy na pag-aaral at pag-develop ng ating mga kasanayan. Yun yung dapat natin titingnan. Mag-invest ka sa education. So marami po kasi sa atin, sa totoo lang po, no? Sorry to say, I am a Filipino, but ito po yung katotohanan, no? Real talk lang tayo. Gusto nating umasenso, gusto nating mag-for good, gusto ko magkaroon ng magandang bahay, gusto ko magkaroon ng magandang sasakyan, gusto mo magtapos yung anak ko sa magandang eskwelahan, pero sa totoo lang po, no? Kapag regarding na sa negosyo, gusto mong magnegosyo, ang lagi mong tinatanong, libre ba yan? Ang lagi mong tinatanong, ah, wala bang gagawin diyan? 'Di ba? Yan lagi kasi bakit tamad tayong mag-aral, 'di ba? Pero sa totoo lang, pag inaral mo ang negosyo, diyan magsisimula ang success. Okay? So, diyan magsisimula ang success. Kaya nga po sa ating mga OFW, sorry mga kapwa ko OFW, kaya po tayo lagi nai-scam kasi mahilig po tayo sa wait and earn. Bakit ko po nasabi? Kasi kasama po ako diyan 'Di ba? Imbes na aralin ko yung forex trading noon, sabi ko ang hirap naman nito. Tapos ang mahal naman pag nag-enroll ang ganito kahalaga. Ano ginawa ko? Nag-YouTube lang ako. Tapos natuto naman ako mag-buy and sell, mag-execute ng trading, hindi naman ako kumita. Tapos may nag-alok sa akin. Sabi, dito magbigay ka lang ng ganitong halaga, 100,000, 50,000. Kami na magte-trade para sa iyo, bibigyan ka namin ng 30%, yung iba 50% pa. Ikaw naman, ay oo, habang no, wala nga akong gagawin diyan at sila magte-trade, nagbigay naman ako. Unang buwan, kumita, pangalawang buwan, kumita. Sabi ko, aba, maganda to Maganda, 'di ba? Ano yung ginawa ko? No, yung kinita ko, linagay ko lahat, ba? Nung linagay ko lahat ng kinita ko, yung mga susunod na buwan, wala na akong natanggap. Hindi na ako kumita, nadali pa yung kapital ko. Sino nakaka-relate? Sino nakaka-relate diyan? Meron ba? Meron ba? Type relate naman. Oh, meron nga dito, scam. 650K. Nako, maliit pa yan, kabayan. Nako, kung malalaman mo lang yung na-scam sa akin, grabe. 'Di ba? Tapos victim half 1 o 1M half. Nako, relate. So, congratulations po sa ating lahat. Bakit ko po, sir, ba't mo kami congrats? Na-scam na nga kami. Bakit ko po kasi failure is a part of success. Yan po yung nagturo sa akin kung bakit ngayon ay nagpatuloy ako at naging successful. Masasabi ko na naging successful ako kasi yung mga pangarap ko natupad na at syempre yung pangarap ko makapag for good ay nangyayari na at mangyayari na.
'Di ba? So yun yung sinasabi natin, bakit hindi kasi ako huminto? Mabilis ako makapag-move on. Ang katwiran ko, pera lang yan, kikitain ko yan. 'Di ba tayo mga OFW, mapamaraan tayo, 'di ba? Kahit nga wala tayong pera, pag isang tawag lang ng pamilya natin at nangailangan, nagkakaroon ka ng pera eh. Di baling hindi ka kumain, basta maipadala mo lang dahil emergency, di ba? So ayan yung ayan yung sinasabi natin, di ba? Kaya ah makikita natin dito, no? Napakahalaga po ng mga pag-aaral. Tulad nitong ginagawa po natin. Kaya natutuwa ako sa mga kababayan po natin na narito, no? 290 participant, almost 300 tayo na nandito, napakadami na talang makikita natin na ito yung mga taong gustong mabago yung buhay, no? At talaga naglaan ng oras. The literate, makita natin, the literate of the first century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Diba? So napakahalaga na maintindihan po natin yung mga bagay-bagay. No? Don't fear technology. Learn how to use it. The future belongs to those who adapt, learn new skills, and embrace change. So, tanggapin natin ang katotohanan na ito na po tayo. No? Sabi nga rito, no, sa Amazon po, more than 27 people daw po, no, since 2022 ang talagang masasabi natin na nawalan ng trabaho because of this uh, platform, no? At marami talaga masasabi natin na gaya sa no, pag pumunta ka ngayon sa kainan, sa Jollibee, sa anuman, no, makita natin doon, konti na lang yung staff nila. Pag pumasok ka, meron ng computer doon na ano yung order mo, 'di ba? Wala na yung lilipat. Ngayon, magpipindot ka na lang doon kung ano yung order mo, lalabas na yung resibo, ibibigay mo na lang sa counter, tapos na. 'Di ba? So yun makikita natin ngayon. Kaya nga may mga nakikita, ang mga nagiging successful ay nakikita nila yung mga bagay sa hinaharap na hindi nakikita ng iba. Ngayong gabing ito at ngayong araw na ito, gusto kong makita nyo yung nakita namin kung bakit ngayon ay masasabi na kami po ay successful na sa negosyong ito. Ano ba yung nakita namin na hindi nyo pa nakikita na dapat makita nyo ngayon? Diba? Puro kita yan ha. Okay? So, ang layunin po ng seminar na ito ay bigyan ng kaalaman ng tamang pananaw at mga praktikal na estratehiya ang bawat kalahok, no, bawat kasali dito sa community upang maunawaan maunawaan at mapakinabangan yung mga oportunidad na dala ng mga digital revolution. Kabilang dito ang pag-aaral tungkol sa digital markets tulad ng forex, cryptocurrency, financial literacy, at iba pang makabagong paraan upang makasabay sa mabilis na pagbabago ng technology. So layunin din ng Zoom meeting na ito o ng ating training na ito na hikayatin ang bawat isa na patuloy na matuto, mag-adapt at maghanap para sa mas maraming oportunidad sa digital age upang magkaroon po ng mga mas matatag na kinabukasan para sa kanilang sarili at pamilya. The digital age is creating new opportunities every day. Those who learn, adapt, and take action responsibility will be better positioned to succeed in the future. So, yung mga nagnanais na maging successful, sila yung mga taong tinitingnan yung malaking potensyal. So makita natin dito yung ating mga makita natin dito yung yung revolution, no? Revolution ng revolution tuloy. Evolution of money. So mapapansin natin the evolution of money from barter system to digital era. Birin mo, barter system, yung baka mo, papalitan mo ng damit, kung ano mang bagay, di ba? Yung ngayon, naging gold siya,
naging metal coin, naging paper money, ngayon may mga card na, at ngayon electronic money. And then lumabas po ang cryptocurrency. Ang sabi nila, nung lumabas ang cryptocurrency daw po nako, scam yan. Yung Bitcoin, scam yan. Alam niyo po ba, ang Bitcoin, magkano lang nun? Di ba? 50 cents, no? Ay magkano na ngayon ang Bitcoin? Grabe, 'di ba? So makikita po natin yung malaking pagbabago. The digital financial revolution, ang digital financial revolution po ay simbolo, no? Ito po ay simbolo ng kalayaan, innovation at empowerment. Binabago nito ang paraan kung paano tayo kumikita, nag-iipon, nagninegosyo, at humahawak ng ating pananalapi o ng mga pera po natin. Sa tulong po ng modernong teknolohiya, tulad ng internet at digital platform, mas maraming oportunidad po ang nagiging available sa mga ordinaryong tao tulad natin. Mga oportunidad na halos imposibleng maabot 10 taon na ang nakalipas, 'di ba? At makita natin sa nangyari po sa akin, biruin mo 26 years mga kababayan. Nung mga 10 years, 15 years na ako, umabot na ako ng 20 years, sabi ko, kailan kaya ako makakapag for good? 20 years na ako rito, wala pa akong may bahay na ako, hinuhulugan ko pa, tapos maliit lang. Tapos that time wala pa akong sasakyan. Sabi ko, 20 years, ano nangyari sa akin? Wala pa akong yung bahay ko, hindi ko pa yung pangarap kong bahay, hindi ko pa natutupad, wala pa akong negosyo that time, 'di ba? Tapos ang dami. Kaya talagang ang dami kong sinalihan para lang mabago yung buhay ko, pero hindi agad-agad nangyari. Pero sabi ko nga, ang Diyos ay laging hindi siya nahuhuli, perfect timing siya. At hindi rin siya nauuna. Sakto lang siya lagi. Kaya kung nandito ka, mangyayari pa kaya sa akin yan? Ano na po ako, ano na ako, sabi ng yung iba diyan, 30 years old na po ako, 40 years old na ako, 60 years old na ako, 67 years old na ako, 70 years. Nako po, maniwala kayo, 65 years old, 73 years old po, nagfo-forex trading po. Inaaral po. Hindi sila techie, pero ngayon natuto sila, no? Hindi pa po huli ang lahat. Sabi ko nga sa inyo, hindi nahuhuli ang Diyos. Ngayon, ang digital economy ay nagbubukas ng maraming pinto para sa mga taong handang matuto at sumabay sa pagbabago. Hindi usapin dito kung ano yung edad mo. Ang usapin dito, willing ka bang matuto? Hindi na limitado ang oportunidad sa isang lugar o sa bansa o bansa lamang. Sa isang click, maaari kang magkaroon ng access sa global information, digital skills, at sa iba't ibang financial opportunities. For sa ating mga OFW at mga kababayan ko dyan, ito ay pagkakataon upang mas mapalawak pa ang ating kaalaman, magkaroon tayo ng dagdag na skills, at mapaghandaan ang ating mga kinabukasan sa isang mabilis na pagbabago ng mundo. Ang digital revolution po ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya, ito ay tungkol sa pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa ating mga tao at handang matuto at mag-adapt at kumilos. No? Kailangan lang po natin dito mag-take action at mag-take risk. Yan po kung gusto mong mabago ang buhay mo. Ang future ay para sa mga taong bukas sa pagbabago at handang yakapin ang digital economy. No? Makita po natin ngayon na dito po, no, new opportunities for wealth creation. Nung lumabas ang Bitcoin, nung time na maraming taon na, ilang taon na yung nakalipas, before 2009, 2010, nung lumabas po yung cryptocurrency. No, makikita po natin diyan. No, ito yung mga opportunities. Cryptocurrency have created millionaires overnight and offer innovative ways to earn. Forex trading offer leverage trading
enabling small investment to control large position, increasing potential profits. So nakita natin dito na maraming oportunidad para matutunan. So this the revolution symbolized freedom, innovation, and empowerment, allowing people to control of their finances in ways unimaginable just a decade ago. No, makita po natin 'yan. At ngayon po, no, makikita po natin na yung Bitcoin before early years 2009 to 2010 halos walang value po 'yan. Less than $0.01. Ayan po yung presyo niya. But noong 2011, umabot siya ng $1 per BTC. Yung dati nagsasabi nako, sa laro nga lang po ito eh. Pag dati nag-games ka, ang pinaka-premium nila BTC. Nung lumalabas na po ito, marami na po nako, hindi totoo yan, walang katotohanan yan, scam yan, no? But 2011 naging $1 ang per BTC. 'Di ba? So 2050 umabot po ng $150 to $500 ang isang BTC. 2017, boom, umabot ng halos $20,000. Imagine, kung meron kang 10 BTC sa halaga tapos meron kang naging halaga niyan $20,000. Imagine magkano yung 10? $200,000. 'Di ba? So recent years, 2020, around 7,000 average. 2025, no? Yung pinaka-peak nila umabot po ng hanggang $126,000. All-time high po 'yan. But today, 2026, around 67,000 to 70,000 per BTC. Imagine, kaya ang dami pong yumaman dito. Dati pwede kang bumili ng Bitcoin na halos barya lang ang halaga. Pero ngayon, nasa libong-libong dolyar. Kaya maraming yumaman dito. Biri mo from $1, naging $70,000. Grabe. Grabe yung growth, di ba? Makita po natin yan. Grabe talaga. Makita natin dito, no? Pero tandaan natin, high risk din kasi. Mabilis din kasi bumaba ang presyo. Kasi volatile po ang cryptocurrency, 'di ba? So, nagte-trading kasi tayo dati. Ay diyan ako, cryptocurrency, diyan din malaki yung kinita ko po diyan noon. Kaso lang nung time na 'yon, alam niyo po yung na-overwhelm ako, yung galing ka sa mahirap tapos nakahawak ka ng ganung kalaking halaga, masasabi ko na overwhelm ako, hindi ko na manage yung pera ko. Kaya nawala rin. Pero salamat sa Diyos dahil sabi nga, ang pinakamahirap lang daw yung mag-earn ka ng first 1 million. Pero once na kinita mo na yan, yung 1 million na yan, madali na yung susunod. Dahil kumita na ako noon, madali na yung sumunod. 'Di ba? So, makita natin dito at pumasok din dito syempre yung yan, no? Ilang beses, no, tumaas yung cryptocurrency. So makikita natin dito, no. Ngayon, from financial crisis to financial fortune. Marami sa atin ang dumaan sa mga panahon ng financial crisis. Kulang ang kita, maraming utang, at tila walang malinaw na direksyon para sa mas magandang kinabukasan. Okay? So kagaya nyo po, kagaya ng marami dito, OFW, siguro, sino sa magsasabi dito? Sige nga, type nga dyan kung meron man. No, sino dito yung walang utang na OFW? Yung walang binabayaran. Mga OFW, meron ba? Walang nag-type po. May nag ano lang, tumawa lang. Ikaw, congrats sa iyo, Ma'am Marie. Kung wala kang utang, congrats naman sa iyo. Ito, ako maraming bayarin. Pero walang ipon. Oh, ako may utang pa, coach. Oh, 'di ba? Pare-parehas tayo. Hindi ka nag-iisa. Welcome to the club. Pero ang nakakatuwa nung ako po ay pumasok na sa Pinoy Traders Community, no? Do you believe na lahat ng utang ko ay nabayaran ko? Ngayon po, free na ako. So may mga binabayaran man ako, pero
kaya ko na. Hindi na siya utang kasi, hindi ko siya kinu-consider na utang kasi yung mga bayarin, yung mga pinampapagawa ko, di ba, yung mga ganun. So, hindi ko na siya pero yung mga utang ko dati sa mga properties, sa tao, lahat po yan nabayaran natin. Lagi natin tandaan, ang financial crisis ay hindi katapusan ng iyong kwento. Maaaring ito'y maging simula ng iyong financial breakthrough sa pamamagitan ng tamang mindset, financial education, pag-aaral ng mga bagong skill, at pagiging bukas sa mga oportunidad ng digital economy. Possible nating baguhin ang ating sitwasyon mula sa kakulangan tungo sa kasaganahan, ba? Hindi ito tungkol sa pagyaman ng mabilis, yung get rich quick. Hindi po ito na pag nag-forex ba ako, yayaman agad ako diyan, mababago agad buhay ko. Hindi po. Hindi po ito yung tungkol dito. Ito ay tungkol sa patuloy na pag-aaral ng tamang pagdedesisyon, disiplina at consistency sa pag-abot ng ating mga pangarap. Kasi kung hindi mo to aaralin, talagang wala pong mangyayari sa atin. No? Ang layunin ay hindi lamang makasurvive sa krisis o makabayad ng utang, kundi magkaroon ng kakayahang bumuo ng mas matatag na kinabukasan para sa ating sarili at sa mga pamilya. Remember, your current situation does not determine your future. Your decision, actions, and willingness to learn will help shape the life you desire. From financial crisis to financial fortune, one step, one lesson, and one opportunity at a time. Dahil sa matinding inflation sa kanilang local currency, no? Makita natin dito, naghanap ng mga tao ng alternative at dito pumapasok ang crypto. President Nayib Bukele's government has accumulated 5,900 BTC, achieving profit of 333.59 million, di ba? From initial 2,069.74 million. Investment fueled by Bitcoin recent surge past $100,000. Makita natin, no? Hindi sila nakulong doon. Ako, naghihirap yung bansa namin, ganito nangyari. Gumawa sila ng paraan. No? Nakita nila ito bilang paraan na mapoprotektahan yung value ng pera nila kumpara sa traditional na pera na mabilis bumaba ang halaga. Pero the important is, tandaan natin, kahit sinasabing inflation resistant ang crypto, ay volatile pa rin. Ibig sabihin, mabilis din tumaas at bumaba ang value. So, yan yung kaya nga inaaral din natin dito yung risk management. So, napakahalaga na matutunan po natin yan. Matingnan po natin, no, why is Bitcoin popular in Venezuela? So, makita natin dito, no, basahin natin. Sabi diyan, while the symptoms of Venezuela current economic crisis have been festering for some time now, Bitcoin became popular investment option only towards the end of the last year. That is when its price began shooting up and attracted the attention of mainstream media. Since then, the volume of Bitcoin trading in Venezuela has surged. The main attraction of cryptocurrency to Venezuela is that it claims to be inflation-free. Imagine, fiat currency are at the mercy of central bankers, who can increase or decrease its value, flooding or withdrawing its numbers from the market. With supply cap at 21 million Bitcoin is not at the mercy central bank. So makita natin dito yung malaking pagbabago, no? Dahil sa matinding inflation, ayan po yung makikita natin na makikita natin dito, di ba? So ito yung mga naging milyonaryo po, no? Naging milyonaryo sa paghahawak ng Bitcoin. The young millionaire si Eric Finman's journey to becoming a millionaire started when he was just 12 in 2011. Imagine, 2011 he took a 1,000 gift from his grandmother and bought Bitcoin around $12 per coin.
But ngayon, magkano na, no? Kaya batang-bata, naging milyon. Alam niyo yon, kita niyo po yung mga mindset ng mga sumabay. No? Lalo ngayon, di ba? Yung gold, ang baba, bumaba yung gold. Anong gagawin ng iba? Bibili. Then pag tumaas, ibebenta. 'Di ba? So gano'n, no, makikita natin na talagang nasa atin. Hawak natin ang bit. Ito, Trump signed executive order to create strategic reserve of crypto. Bakit niya naisip? Kasi nakita niya yung future eh. Ito yung sinasabi natin na maraming taong nakakakita ng future pero bakit hindi mo nakikita? Kasi nakafocus ka lagi sa politika eh. Nakafocus ka lagi sa telenovela. Sa Korean novela. Nakafocus ka kasi lagi diyan eh. No? Nakafocus ka kasi sa mga chismis sa showbiz. Nakafocus ka kasi sa ibang tao. Kaya ngayon, hindi mabago-bago buhay mo. I-focus mo yung sarili mo sa sarili mo. 'Di ba? Huwag ka mag-focus sa success ng iba. Gumawa ka ng sarili mong success. Paano mo gagawin yan? Mag-aral ka. 'Di ba? Umattend ka ng mga trainings tulad nito. Matuto ka, no? Ah, mag-invest ka sa education. Kaya napakahalaga ng investment sa education. Ako po, ang dami ko ng negosyo na pinasukan at lahat po yan nag-fail. Ito, kukwento ko lang sa inyo. Bigyan mo lang ang permiso. Kukwento ko lang sa inyo na alam nyo po ba na ang dami ko negosyo. Binata pa po ako, nagdinegosyo na ako. Ayoko nga mag-abroad eh. Nagkaroon ako ng piggery, yung babuyan, 'di ba? Nagkaroon ako ng grocery, nag-buy and sell ako. Tapos nung nag-asawa ako, nagkaroon kami ng ano, ng palaisdaan, nagkaroon ako ng e-commerce, 'di ba? 'Yan lahat 'yan nag-fail. Bakit? Kasi po ayaw ko mag-invest sa education. Sabi ko, yung i-invest ko sa pag-aaral na 'yan, di gagawin ko na lang kapital. Pero natutunan ko na mas malaki yung nawala sa akin. 'Di ba? Ganyan tayo kasi, yung nanghihinayang tayo. Nako, ayaw ko mag-enroll diyan. Nako, sayang lang yung i-enroll ko diyan, ite-trade ko na lang. Yung i-enroll ko diyan, sisimulan ko na lang bagong negosyo ko. Ayun yung ano natin eh. Pero hindi natin naiintindihan na kapag hindi mo alam ang isang negosyo, walang mangyayari sa iyo. 'Di ba? Walang mangyayari sa iyo. At sisiguraduhin ko, masasayang lang din yung pera mo. Kasi bakit ko po nasasabi, nangyari po sa akin. Kaya ako kinukwento ko na lang po ito sa inyo para maging aral sa ating mga OFW. Huwag kayong manghinayang sa education. Yung iba nga bumibili pa ng mamahaling libro para lang matutunan yung ano yung ginawa ng mga successful na tao, 'di ba? Yung iba nga talagang pumupunta pa ng abroad, nagbabayad ng malaking halaga, nagse-seminar, nagte-training, nagpapa-mentor, ang laki ng binabayaran nila. Bakit? Kasi investment 'yon. Alam nila na kapag natutunan nila 'yon, lahat ng natutunan nila, babalik. Ito nga libre. Iilan lang tayo ngayon. Di ba? Libre na nga lang to. Na 301 lang yung umaten. Di ba? Ilan tayo sa community? Libo-libo tayo dito pero 301 lang yung nandito umaten. Libre na nga eh. Di ba? Libreng training na. Pero congratulations sa 301 na yan. No? Congratulations sa inyo dahil ako magsasabi ngayon at i-declare natin, isa ka sa magiging milyonaryo kapag tinuloy-tuloy mo ang forex trading. The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Kailangan mo magtanim. Kailangan mo magtanim para mayroon kang aasahan na bunga. Pag hindi ka nagsimula, kailan ka magsisimula? Kailan pa? No? Ang lagi mong katwiran, wala akong kapital, mahirap lang ako. Ayan yung lagi nating katwiran eh. Gusto kong magnegosyo pero wala akong pera. Paano ka makapagnegosyo? Wala ka palang pera, no? Gusto kong kumita, kaso lang wala bang libre, mahilig ka sa libre, 'di ba? Yung mahilig sa libre, hindi aasenso po 'yan. Mga poor mindset po kasi 'yan eh. 'Di ba? Yung mga poor mindset. Ang rich mindset, kahit wala kang ako, alam niyo po, ako po nagnegosyo po, binata pa po ako. Wala po akong pera dahil hindi naman po kami mayaman, pero gumagawa ako ng paraan. Pag may nakita akong potential, di baling ipangutang ko. Ako po nagtayo ng grocery,
wala po akong pera. Anong ginawa ko? Nangutang ako, no? Nangutang that time 60,000, malaking bagay na 'yon. Nangutang ako, nagsimula po ako hanggang sa 1 year talagang yung naging mabili yung sa grocery. Kaso lang ako lang may problema. Kasi that time wala naman akong mentor, walang nagpapala. Yung mother ko lang kasi matagal na siya sa ganung business. Kaso hindi ako nakikinig kasi binata happy go lucky. ah Labas dito, no, babae diyan, ganito ganyan. Marami tayong experience. Kaya alam niyo po kung bakit bumagsak yung negosyo ko. Pero kung hindi siguro ako ganon at meron na akong nag-invest ako sa education at may mentor ako, may community ako, may nagturo sa akin, malamang noon pa lang wala ako sa abroad ngayon. Pero sabi ko rin, pasalamat na rin ako sa Diyos na na-experience ko yon dahil doon natuto ako. No, kaya ngayon nandito na po ako. So yan po yung ating masasabi na kung saan talaga Kagandahan kahapon. madami po tayo na dapat pang maintindihan, no? At masubukan. Lalo na ngayon nasa digital era na po tayo. Digital age na tayo. Meron akong ipapakitang video sa inyo na kung saan siya po ay teacher sa Thailand but now nakapag for good na dahil sinubukan niya lang ang forex trading, no? At siya po ay isa na sa naging milyonaryo dito po sa ating community. Panoodin lang po natin. Kagandahan kahapon, nag-withdraw ako ng 6,991. Wow! All in all, total mo is 600 plus in 650,000 ba, ma'am? 600,000 plus in 2 weeks time. Mas lalo tayong gaganahan na mag-trade, di ba? Mag-trade because of her result. Isa po siyang teacher from Thailand. Ito yung aking testimony. Bakit forex trading? Yeah. Yung partner ko nasa Australia, sabi niya, maghanap ka nga ng negosyo na maganda. Wala naman ako mahanap na negosyo na maganda. Walang iba kundi ang trading. Alam ko maraming pera sa trading, kaso wala tayong knowledge. True. Aba, maganda, patry nga. Nag-try ako. At salamat kay Lord at ang nakatulong sa akin sa Hero 30. Ang ganda ng mga coaches dito kasi hindi sila agad ang mindset natin, ang minomotivate nila, yung a very good motivation, self-discipline, no overtrading. Kita ako, ang unang winidraw ko is 100. Next, kinabukasan, 600, 1,000, 1,000. Alam nyo, Wow! ang ganda ng for 4 days, nakuha ko ng 5,400. 3 beses ako sa December 18 Withdraw. 4 times ako nag-withdraw ng December 19. Anong ginawa ko kinabukasan? Sabi ko sa coordinator, sa English coordinator, gusto ko magpahinga. Okay lang. Aba, nag-resign agad ako. Oh! Ano nangyari sa'yo? Nag-resign ako last December 19. Ganon. Ang inaral ko ngayon, very helpful sa akin. Binalik-balikan ko yung Hero 30 na yung 5 rules of XAU paper. Kailangan trade with the trend. Hero 30. Ang ganda kasi hindi na siya stressful. Question ko lang, ma'am. Sorry po. Ilang months na po ba kayo? Again, from the moment you joined here in the community. November 15. Nag-deposit na ako December 15. Okay. December 16, kumita 16. Ilang hours ba kayo nagtitrade, ma'am, everyday? Or minutes lang ba? Or technically as a teacher? First week ko, yung first 4 days ko is gabi lang. Ang kagandahan pag mabilis na yung market, doon ako sumasabay. Ito experience ko. In just 10 minutes, makakuha ko ng 900. Ngayon na natutunan ko yung technical analysis. Kahit titira ka pa ng marami, nandoon lang kayo sa loob, mag-ikot lang yung market. Very helpful siya. So, ang tips ko, pag gusto nyo talaga magkaroon ng financial breakthrough, para sa akin, huwag na kayo maghanap ng ibang business. So, keep on praying pa rin. At kung kumita na tayo, huwag magbago yung puso. Andun pa rin yung pagmamahal. At the best thing, share your knowledge. Wala tayong ibang lalapitan, first of all, ang Panginoon. Kasi He is the source of everything. God will Yan po, so nakita po natin, no? Yan, ito po yung yung isa sa mga taga Thailand na talaga pong nakapag-for good na po siya dahil po sa forex. So ito po yung katunayan na siya po ay nakapag-withdraw, no, dito po sa forex, 'di ba? Ayan po yung kanyang mga withdrawal. Yan.
Yan. So ito po yung forex trading. Ito po yung isa sa mga digital na sinasabi natin na pwede nating gawing extra income habang nasa abroad po tayo. So forex or foreign exchange is a global market for buying and selling currencies. Ito po ay isang negosyo na palitan, no, sa pangangalakal o buy and sell kung tawagin natin, na pwede tayong kumita habang tayo po ay nasa abroad. Alam niyo po, ang forex trading, no, is a global market, 7.5 trillion according to the 2022, no, na sinabi ng Trinidad Central Bank, 27.5 thousand trillion traded every day. Ito po yung tinetrade. At marami po ang mga tao na talagang nahumaling dito. Pero maraming tao na gustong maintindihan ng forex trading pero wala silang pagkakataon. Kasi nga po, talagang napakamahal kapag inaral mo ang forex trading, no? Sabi nga 70 to 300,000 yung pwede mong ano dito, yung pag mag-e-enroll ka, no? Noong time na yon, no, wala pang digital. But simple lang po ang forex trading, buy and sell currency lang po ito, no? At ito po ay global opportunities. Ang kagandahan dito, bakit forex? Kasi you can trade anytime, anywhere with access to a worldwide market. So yan po yung kagandahan, no, dito po sa forex trading. Hindi mo kailangan dito ng physical store, hindi mo kailangan dito ng physical office. Ang kailangan mo lang dito ay smartphone, internet connection, at hindi mo kailangan dito maglabas ng malaking kapital. Yan yung kagandahan, no? Hindi mo kailangan dito maglabas ng daan-libo, milyon. Nako, sabi ko nga sa iyo, $30, $50, $100 minimum pwede kang magsimula dito sa forex trading. Yan yung kagandahan. Kailangan lang aralin natin. Okay, yan yung dapat natin isipin. Aralin lang po natin ang forex. Kailangan natin ng skill for lifetime. Kaya wag po tayong manghinayang mag-invest sa education natin. Napakahalaga po ng pag-aaral. Yung learning, yan po yung parang riles na kung saan dadalin tayo sa pangarap natin. A value skill that stay with you and grows over time. Lahat na nagmamadali, gustong kumita pero walang alam sa ginagawa nila, hindi po yan nagiging successful. Tulad ko po noon, kaya nga binibigyan ko na kayo ng pagkakataon na malaman ninyo, yan po yung nangyari po sa akin. No, nag-business ako nang hindi ko naiintindihan, na wala akong alam, ano nangyari? Lahat po yan nag-fail. No? Ang kagandahan dito, hindi mo kailangan ng mahabang oras. Part-time friendly. Perfect for side hustler and those with other commitment. No, hindi mo kahit kahit ba OFW kasi 8 hours yung trabaho, tapos ganito. Ako nga po 12 hours yung trabaho ko eh. Pero bakit ka pa nagagawa ko pa ito? Nakakapag-trade pa ako. Paano ko po ginagawa ito, 'di ba? So ito po yung sinasabi po natin na talagang pwede mong gawin ito anytime, anywhere. Kahit namamasyal ka, hindi ka talino. Paano, coach, nagtatrabaho ko panggabi, pang umaga. Walang problema ako, umaga, gabi. Duty ko kasi, nurse ako rito, di ba? So, umaga, duty ako, 12 hours siya, 6 to 6. Sa gabi, ganun din, 6 to 6. So, tulad nito, bukas may pasok ako, 6 to 6. Pang gabi ko, di ba? Mamaya, after nito, meron kaming meet up, magtuturo pa ako. So, alam niyo po yon, nasa sa atin lang yan. Marami tayong nasasayang na oras sa 24 hours. Hindi lang natin naiintindihan, nalalaman. Okay? So makikita natin dito na dito sa forex trading, pwede kang kumita at pwedeng mabago ang buhay mo. Yan po yung ating makita natin na kapag natutunan mo to, talagang para ka na lang, alam mo yun, parang minamagnet mo na lang yung mga pera. Para ka na lang namimitas. Sabi nga, learn. No? Aralin po natin ang process. Trust the process. Learn before you earn. Kailangan natin yan. At ngayon, ano yung, hindi na sikreto, ano yung ginawa mo, coach? No? Kasi yung iba tinatanong, coach, kumikita ka na, magkano naging kapital mo?
'Di ba? Kung sabihin ko sa iyo milyon na. Oh, ay naku wala ako niyan, 'di ba? Yan naman magiging maling tanong kasi eh. Kung gusto mo magsimula sa pagnenegosyo at dito sa forex trade, ang tanong, coach, paano mo ba ginawa yan? Paano ko ginawa kung yan yung tatanong nyo? Ito, sasabihin ko sa inyo. Ginawa ko ito dito dahil sa forex trading dito sa Hero 30 from zero knowledge to profitable trader, inaral lang po namin ito. Ito po ay isang cheat codes na kung saan sinimplified na po. Sinimplified na napakadali ng aralin at matutunan ang forex trading ngayon. Hindi tulad dati. Kailangan mo pong pumunta sa school, kailangan mo pong pumunta sa ibang bansa, sa ibang lugar para lang maka-attend ka. Pero ngayon, digital na po tayo. Gamit ang virtual Zoom meeting, pwede po tayo na umattend, matuto. Meron tayong group coaching, trainings, live trading, at madami pa po no na pwede na yung matuto rito kahit po nasaan lugar tayo. Ang ano lang natin dito is commitment. Napakahalaga po ng commitment. Sa ginagawa po natin, no, makita natin dito nung second batch, sa mga nasa second batch to 200 attendees, third batch tumaas na tayo, and yung fourth batch natin talagang lumaki po yung ating lumaki na yung ating tinatawag natin ng mga participants, yung mga student natin, dumami na po. Ngayon po sa community natin, sa pagkakaalam ko, nasa 8,000 plus na tayo sa community natin, di ba? So marami naging profitable na rin at meron mga hindi nagtuloy, may mga nadismaya, may mga kasi hindi naman pare-pareho yung mindset ng tao eh. Bakit ganun, coach? Ba't may mga hindi nagtuloy? Hindi natin alam kasi sabi nga natin, hindi naman lahat para sa forex. Iba yung mindset nila, iba yung mindset namin. Kaming nagtuloy, kumita. Lahat na nagtuloy dito at hindi sumuko, kumita. Yung ibang mga nag-give up, gaya ng sabi ko nga sa inyo, kung gi-give up ka rito at susuko ka rito, hindi mo siya itutuloy, maniwala ka sa akin, hahanap pa rin kayo ng ibang pagkakakitaan. At ganun din yung mangyayari. Ilang beses ka na bang pumasok sa ibang community at walang nangyayari sa iyo dahil ka pa nag-give up ka? Ngayon, nandito ka sa maayos na community, no, na talagang every week may training na pwede kang matuto. Pero, di ba, iba nasa mindset natin yan. Ang kagandahan po kasi dito sa atin, sa community natin, meron tayong strategy. Ito yung strategy na ginagamit po natin na talagang masasabi natin na maraming pumapaldo. XAU Sniper, ayan po yung isa sa mga cheat codes natin, di ba? Surefire, VIP signal, na kung saan ito yung bibigyan ka na ng signal, no? Ibabato na sa yung signal, ikakopy mo na lang, copy paste mo lang sa cellphone mo at aantay mo na lang kumita ka. Yan, ganyan. Copy paste mo na lang. Lalabas to, open mo yung cellphone mo, sabi niya buy, magbabay ka diyan, di ba? Tapos meron tayong smart move indicators. Ayan yung SMI natin. Na kung saan makikita po natin dito na makikita natin na ito ay napakadali. Lumalabas na po kasi dito yung yung strong buy, strong sell. Yan lumalabas na po yan. Strong buy, strong sell, 'di ba? Makikita natin diyan no na kung saan napadali na. No, napakita mo diyan lumalabas na yung SL mo, yung TP1 mo, TP2, saan ka mag-e-entry, ikakopy mo na lang. So ganyan pinadali, no? Ganyan pinadali ngayon dahil sa digital age, no? Ganyan na pinadali yung forex trading. Kaso lang, kailangan pa rin natin aralan. Hindi porket meron na tayong cheat codes, hindi na natin aaralin yan. Akala ko ba pag may ganyan kikita agad? Hindi po, no? Wala pong 100% kahit saan negosyo. Kaya nga kailangan natin aralin eh. Kung yung iba kumikita, bakit ikaw hindi? May problema sa iyo. Ang kalaban natin sa forex trading, sarili mo eh. Hindi naman ng market eh. Hindi naman yung coach eh. Tinuturo nga namin, gusto nga namin, mas maging profitable kayo. Yan po yung layunin natin dito. Pero bakit hindi ka nagiging profitable? Kasalanan ba namin? No, kasalanan mo. Kasi hindi mo siya inaral. Di ba? Ang dami natin trainings. Ang dami natin na halos ito ipamigay na natin, no? Halos libre na talaga na binibigay natin sa community yan. Bonus number 4, meron pa tayong live trading. 'Di ba? Meron tayong live trading na kung saan sabay-sabay tayo magte-trade. Ngayon, DJ30,
tas meron pa tayong XAU Sniper. Live trading po everyday from Monday to Friday po yan. From Monday to Friday, pwede kang sumabay sa pagte-trade. 'Di ba? Aaralin mo lang muna. Pero siyempre sa una, demo account ka lang muna, huwag kang magmadali. Okay? At darating naman tayo diyan. So ito po yung pag bago ka mag-live trading, siyempre, bago ka mag-live trading, ito na, 'di ba? Mahalaga na maintindihan po natin na bago ka mag-live trading, tinuturo muna ng mga coach kung paano yung gagawin po natin. Okay? Start to trade now. So paano tayo magsisimula, no? Paano tayo magsisimula sa pagte-trade, no? Kailangan natin na i-grab yung mga opportunities. Kailangan natin i-grab yung opportunities. Sabi nga rito, opportunities are like sunrise. If you wait too long, you miss them. Sabi ni William Arthur Ward. So sa mga nandito, no? Sa mga nandito po na hindi pa nakakasama doon sa VIP community. Coach, paano po ba maka-avail? Paano ba makasama diyan? Parang hindi pa namin yung iba nasa GC na, hindi pa namin alam yan. Ano ba yung mga cheat codes na tools na yan? At ano ba yung Hero 30? Yan. Dito po sa community natin, meron tayong enrollment. No, yung enrollment po natin, ang regular price po niyan is $198. But ngayon dahil nandito ka sa mga nandiyan, no, na umaten na wala pa sa VIP at hindi pa naka-attend sa Hero 30 sa Intro to Forex, o kung naka-attend ka man sa Intro to Forex, ito po yung good news dahil nandito ka. Actually, dapat tatapusin na yan yung promo natin na yan. Ngayon, sa mga nandito at bibigyan pa namin kayo ng another 48 hours to enroll. Yung $198, bibigyan ko kayo ng 50% discount. 50% discount which is $99, 5,700 pesos, no? Yung 198, 12,000 pesos po yan, pero 50% na lang, $99 which is 5,700 pesos. Ang baba pa rin kasi nasa 61 yung palitan natin ngayon. 48 hours lang para maka-enroll kayo at makapasok kayo sa VIP. Lifetime enrollee na po. Lifetime membership na po yan. Wala na po kaming sisingilin dyan. Paano coach yung mga ano natin, yung mga cheat codes natin, yung mga pinakita mo, kasama na po yon. Libre na po namin ibibigay sa iyo. Yun yung bonus pa. At meron tayong group coaching, libre na po yan. Live trading, meron pa tayong tutorial, no? Every cheat codes natin, yung mga natin, may mga tutorial yan, may mga learning. Every week po may training po tayo dito. Baka ikaw lang magsawa. Kung hindi ka man maka-attend, mayroon tayong recorded video. Okay? So yan po yung kagandahan kapag inaral po natin yung forex trading. Okay? So paano po kung dati na po may account? Kung dati ka na may account, di tuloy-tuloy mo lang at ka lang sa training. Okay? So ayun lang naman po yung wala namang problema. Dati kang may account, di ibig sabihin may access ka na sa VIP. Di ba? So wala ka ng problema. Ang ano lang diyan is yung mga bago ngayon na walang access sa VIP, yung walang access sa website. Okay? Kung nag-enroll ka sa Hero 30, magkakaroon ka ng access sa website po natin. Yan po yung kagandahan. Kasi kahit hindi ka pa kahit hindi ka pa marunong, kaya hindi ka naka-attend ng webinar training, pwede ka naman maka-attend doon sa website natin. At doon meron tayong mga recorded video doon. So alam na natin 'yan, no? Sige, mag-entertain tayo ng tanong. Coach, tanong ko lang, paano i-link ang trading view sa Meta 5 live account? Magtanong na lang po kayo, hindi ko na po ituturo dito. Okay? Itanong natin sa mga natutunan natin. Yung wala sa mga pinag-aralan natin ngayon, hindi natin yan itanong dito. Kasi iba to, hindi natin pinag-uusapan dito kung paano mag-link ng ganito. Yan po, itanong nyo sa mga coach na naka-assign sa inyo. Okay po? Kasi pag dito natin sinagot yan, hindi tayo matatapos. Mahaba. Pero hindi pa po dito nakapag-enroll. Kung hindi ka pa po nakapag-enroll, Ma'am Julie, mag-message po kayo sa coach nyo, no? Mag-message po kayo doon sa tao na nagbigay sa inyo ng link na to, o kaya doon sa page, i-message nyo po sila
para ma-add po kayo sa community natin dahil meron tayong pre-community, may mga pre-training din po yun. Pero doon sa pre-training, huwag kayong mag-expect na may mga group coaching o mga live trading, wala po yon. Doon lang po yan sa VIP. So kaya nga kailangan natin mag-enroll, biri mo 5,700, hindi nyo po ikakahirap yan. Pero pwede mong ikayaman. Okay? Sa halagang 5,700, pwedeng mabago ang buhay mo. Sa halagang 5,700, pwede kang makapag-for good. Gaya namin, gaya ng marami dito, inaral lang po natin ang forex trading. Kaya ng tinuro natin kanina, kailangan natin sabayan, kailangan natin matutunan, kailangan natin aralin. Yan lang yung gagawin natin sa una. Kapag natutunan mo ito, tandaan mo, lifetime skill, lifetime income, lifetime business mo na ito. Okay? So, I mean, in other community pa nakapag-enroll. Paano other community? Isa lang naman tayo community dito, Pinoy Traders Community. Baka ibang team, ibig mong sabihin. Curious lang po, doon sa kumita ng malaki in just 2 weeks. Nasa magkano trading capital? Yan ang maling tanong. O pag sabihin ko sa'yo, yung nagtatanong na yan, pag sabihin ko sa'yo, million yung capital niya, magpo-forex trading ka pa? Oh, pero hindi ganun kalaki yung sinimulan niya. Maling tanong eh. Ang tanong dapat, paano niya po ginawa yung bakit siya kumita ng ganun kalaki? 'Di ba? Dapat ganun ang tanong, hindi magkano yung kapital. Kasi pag tinanong mo yan at sinabi ko sa'yo, magtutuloy ka pa ba? O sabihin ko sa'yo, million. 'Di ba? Sorry ganun ako hindi po ako galit. Kumbaga, ganyan lang ako magsalita kasi gusto kong i-challenge ka eh. Mali kasi yung tanong, kaya maaring mali yung maging sagot sa'yo. Ang tanong diyan, paano niya ginawa kung paano siya kumita ng ganyan? Sasabihin ko sa'yo, inaral niya lang ang forex trading. Malaki o maliit yung kapital, depende sa'yo yan kung paano mo inaaral ang lahat ng bagay. Okay? Malaki ang kapital tapos malaki ang lot size. Agulak, mali ang sagot. 'Di ba? Totoo 'yon, malaki yung kapital mo, malaki yung lot size mo, malaki kita mo. Pero hindi yan yung paraan para kumita ka ng malaki. Marami po dito maliit ang kapital, paano nila ginawa, inaral lang nila at naging consistent sila. Okay? Kaya yung mindset mo na pumasok ka dito at malaki ka agad, nakita gusto mo, get rich quick, hindi ka para dito. Maling mindset yan. Dapat ang mindset mo dito, aaralin ko to, matututunan ko to, di baling kumita muna ako ng $10 a day, $20 a day, $50 a day, okay lang yon. Basta consistent ako. Okay? Yung iba kasi dito, hindi pa inaaral, hindi pa nagmo-modules of training, na-hype lang, nakakita lang ng may kumita ng malaki, kala nila, ganun din sila, nagmamadali na mag-trade, nagla-live agad, hindi pa naintindihan, tapos kapag na-loss, ako, hindi naman ako kumita dyan. Sino may kasalanan? Hindi mo na may inaral. Diba? So, hindi umaatin ng mga trainings, ang daming katwiran, ang daming dahilan, keso may trabaho, keso may ganito, keso may ganyan. Pag mga ganyan po yung katwiran po natin, hindi talaga kayo matututo sa Forex. Hindi lang sa Forex, kahit anong negosyo pasukin mo. Pag lagi kang maraming alibay, tandaan mo, pag gusto mo may paraan, pag ayaw mo, marami kang dahilan. Yan yung nagiging problema sa atin. Okay? Do we need to pay tax on this? Wala po tayong tax dahil si broker na ang nagbabayad ng tax. Kung magkano yung winidraw mo, yan yung papasok sa bangko mo. Okay? As OFW po, di kami pwede ng daytime namin. Ano po available time sa pagtuturo nyo po. Sa training po, lagi po tayong ganitong oras o kaya 11 p.m. Sa mga OFW. So, kayo na mag-convert. Bali, 11 p.m. PH time yan. Okay na mag-convert kung saan kayo, 'di ba, na lugar, kayo na mag-convert 'yan. Kung hindi ka man makaten, huwag kayong mag-alala, may recorded video tayo. Kaya may website tayo na pwede niyo puntahan. Okay? Coach, technical question po, hindi ko ma-access ang MT5. Message mo ang coach mo. Hindi ko 'yan sasagutin dito dahil mahaba po 'yan. Okay? I-message mo yung coach mo, sa kanya po kayo magtanong. Doon po sa mga naka-enroll na at nagte-trade, message your coach. Wag po kayong mag-message sa GC, tanong ng mga technical issue. I-message nyo yung coach nyo. Kaya nga po tayo may naka-assign na coach sa inyo. Sila po yung sasagot sa inyo. Okay, sila rin yung pwedeng sumagot sa inyo about BT markets. Although alam namin yan, pero sila po ang nakakaalam sa inyo yan dahil sila po yung coach ninyo. Okay? So, hindi po kami nagsusuplado at huwag nyo ma-misinterpret. Hindi po kami nagsusuplado.
Kami po ay mga mentors na gusto namin i-guide kayo ng tama at magbigay ng impormasyon na tama. Okay? So kung bakit kami ganyan, dahil gusto namin matuto kayo. 'Di ba? Matuto kayo. Hindi kami masungit, di kami suplado. May mga tao lang talagang demanding. So halagang $99, 5,700 parang binili na nila yung coach na gusto nila buong araw sa kanila na. Meron naman tutorial, meron naman tayong mga video na nandun na step by step. Pinasahan mo na ng video. Ang dami pa. Hindi ko alam kung bakit hindi pa nila maintindihan. Gusto pa nila, ituturo pa nila, i-screenshot. Samantalang tutorial na, nandun na step by step. Papanoorin mo lang, sasabayan mo lang. Napakadali nga eh. Ilang libo tayo dito. Halos lahat, pati kami, ganyan din ginawa namin. Pero nagawa namin eh. 'Di ba? Kaya kung nagawa namin, magagawa nyo. Kaso lang, yung iba, spoon feeding na nga po dito. Gusto kami pangunguya. Sinubo na namin, gusto pa kami pangunguya doon sa sinubo namin. 'Di ba? Matuto po tayo mga kababayan. Real talk, ah kung hindi ka mag-enroll, kung hindi ka mag-aaral dito, your decision. Yung decision mo na nag-enroll ka dito, nag-aaral ka dito, panindigan mo yan. At kapag ginawa mo yan at naging teachable at coachable ka, sumunod ka sa mga panuntunan, sumunod ka sa mga sinasabi ng coach mo, magiging successful ka. Tandaan niyo po, lahat ng naging successful dito at kumikita rito, kung paano namin ginagawa sa inyo ngayon, pinasahan namin kayo, ganun din ginawa namin sa kanila, pero naging profitable sila. Walang special treatment kaming ginawa dyan na winanawa namin, walang ganun. Kung paano namin ginawa sa inyo sa una, ganun din namin ginawa yung mga naging profitable dito. Pero naging profitable po sila. Okay? So yan po. Salamat sa pagiging totoo mo, sir. Prangkado ka. God bless po sa lahat. Yes, ganun po. Kasi hindi naman tayo nanloloko rito eh. Hindi kami magpapakahirap tulad ngayon. Nagmamadali pa ako dahil meron pa ako, may mag-aantay na sa akin dahil may meet up pa kami ngayon dito sa Saudi. Magtuturo pa ako. Pero ganyan kasi kami ka-dedicate dito na ayaw namin na mag-enroll kayo tapos wala na kami pakialam. Nag-hire pa nga kami ng mga admin coach. Nagbabayad pa kami ng mga virtual assistant para lamang ma-assist kayo. Para nasa ganun kung halimbawang busy kami, may ginagawa kami, may sasagot para sa inyo. Nagbabayad pa po kami niyan para lang magawa po namin yung tapos yung iba magme-message doon na hindi sila ina-assist, tapos ina-assist naman pala. Alam niyo po yung ganun, masakit po sa amin yun. Na ginagawa namin yung part namin, tas kayo hindi mo ginagawa yung part mo, nandiyan yung video, sinend naman sa'yo, tas sasabihin, magpo-post pa, sasabihin na, nako, itong course na to, suplado, itong course na to, ganito, hindi kami. Samantalang ang katotohanan, in-assist mo siya. Ayun, siya lang yung hindi niya makuha. May mga ganun po, no? May mga nakikipagtalo pa sa amin. Kami yung nakakaalam, pag tinuturuan mo, nakikipagtalo pa. So, yun yung masakit po sa amin na ginagawa namin yung part namin pero may mga taong hindi ina-appreciate. Kasi bakit? Napaka-demanding at gusto nila nakapokus ka lang sa kanila. Tandaan po natin, hindi po ito one-on-one coaching. Group coaching po tayo. Dapat nga may bayad yan pero libre na namin. Kasi yung advocacy namin bilang OFW ay makatulong sa mga kapwa natin OFW. Tutulungan namin kayo, tulungan nyo kami, magtulungan tayo. Hindi lahat iaasa nyo po. So nandito po kami at sasagot kami sa mga tanong ninyo at may mga tutorial tayo na pwede kayong magtanong, may group coaching kayo na pwede tayong magtanong. Ang mahirap lang kasi, umaating kayo ng training, hindi kayo nagtatanong, pagkatapos ito, saka kayo magtatanong sa GC na wala naman nasasagot sa inyo. 'Di ba? O tapos may sumagot man, mali namang information. Okay? Saan ka banda sir sa Saudi? Dito po ako sa Damam. Al-Kubar, yan. Good, nabanggit mo broker. Sino po ang anong broker? Ang broker po natin, BT Markets. You can search, no? Do your own research. BT Markets po natin, 11 years sa industry. Maganda po, wala po tayo nagiging problema dyan. At kung meron mga concern, di maiwasan yan dahil nasa digital tayo. Mabilis po natin nare-resolve. Saan ka po sa Saudi? Olaya Riyadh po ako. Soon, makapunta po. Nakapunta na kami dyan. Kaso umuwi na si Coach Jess, yung inassign kong coordinator dyan. Pero susunod, tingnan natin. Yan po yung mga tao na di teachable kasi marunong pa sa coach. Yan po, totoo po yun. May mga ganyan dito, marunong pa sa coach. Yan. Sa damit ni coach, ang broker natin. Yan, ito, BT Markets. Kaya ko suot to kasi may meetup nga kami. BT Markets lang po.
ba ang broker natin? Yes, BT Markets lang po. Kaya po BT Market, bakit BT Markets ang daming broker? Kasi sa BT Market sigurado kami, no, mababang spread, mabilis ang concern kasi direkta tayo sa account manager, walang problema. At the same time, kaya natin binibigay ng libre yung mga cheat codes natin. Ibig sabihin, yung binayaran natin yung $99 sa website nga lang yan eh, di ba? 5,700, baka sabihin nyo, nagbayad kami 5,700 kaya may cheat. Hindi po. Ang halaga ng cheat code, pag nagbayad po kayo, kung babayaran nyo yung cheat codes natin, aabot kayo ng $2,000 o $3,000. No? Pero linibre na natin yan, gamitin nyo lang po yung aming broker. Kasi po, introducing broker po kami, transparent kami sa inyo, introducing broker kami ng BT Markets. BT Markets lang ang broker na gagamitin natin. Kung ikaw ay traders at nalaman namin na iba yung ginagamit mong broker, malalaman at malalaman namin yan, i-remove namin kayo sa Telegram kahit naka-enroll po kayo. Kaya namin binibigay yung libreng coaching, tutorial, mga cheat codes para BT Markets yung maging broker natin. Ngayon, kung hindi kayo susunod o hindi nyo gagamitin yan, sorry, kahit naka-enroll po kayo, mariremove po kayo sa community, sa VIP community, at hindi na kayo makakabalik pa. Ayan po. Kaya malalaman po namin, marami na po kaming remove dito sa ganyan. Okay? Saan po kayo sa giginto? Sa poblasyon po. Yan. Pag meron kayong face-to-face activity sa Damam, Kubar, baka pwede lang ma-advise para maka-attend. Mag-message ka na lang po doon. Kung naka-enroll ka na, kasi exclusive yon sa mga naka-enroll, mag-message ka na lang sa coach mo. Meron po tayong GC ng Team KSA Pinoy Traders Community. So tulad ngayon, meron kami meet-up namin, weekly po yung meet-up namin at consistent po yan. Kahit galing po ako sa trabaho, ginagampanan ko po yan. Kahit hindi kayo under sa akin, kung kanino man kayo, willing po ako magturo at matuto kayo. No? Wala pong bayad yan. Yung iba lang, nagpapatlak lang kami kung ano yung madadala mo para salo-salo. Yun lang po yung ano natin dyan. Okay? Alcobar din po ako. Sana kayo na lang coach ko pag nag-enroll ako para same time, hindi po PH time. Meron po kayong naka-assign na coach sa inyo. So mag-message po sa kanila. Sila po yung naka-assign sa inyo at kausapin niyo po sila na makapag-enroll po kayo sa kanila. Santa Rita, Giginto. Opo ako, but here in Saudi Arabia. Yun. Santa Rita, magkalapit lang. Giginto ka rin, di ba? Dito lang ako sa poblasyon. Santa Rita, marami rin akong kaibigan diyan. At pag-uwi ko, magpo-focus na po ako sa community natin sa Pilipinas, especially Bulacan. Siyempre yan, Pampanga, yung mga malalapit lang muna at magi-events po tayo diyan. Okay, kaya abangan nyo at magme-message ako sa lahat ng mga taga Bulacan, ng mga giginto. Hindi lang giginto, mga taga Bulacan, magmi-meet up tayo. Unahin ko yan, Pampanga, yung malalapit. Magmi-meet up tayo at mag-i-event po tayo at magko-community tayo kagaya ng ginawa ko po rito. Abangan nyo po yan sa mga GCs nyo. Magtatanong po ako at gagawa tayo ng GC ng mga taga Bulacan para kung sino yung pwedeng umaten, no, makaka-attend sa atin. Okay? At yan, pisisikapin natin. Kung ikaw ay naka-enroll, exclusive lang sa naka-enroll, wala na kayong babayaran extra dyan. Tulong na po namin yan. Tulong ko na po yan sa inyo. At magkakaroon tayo ng live trading, live training, group coaching, no, kasama na po yan doon sa meet up po natin para tayong lahat ay maging profitable. Yan po yung purpose natin dito sa community. Abangan nyo po yan. Pero gaya ng sabi ko sa inyo, habang nasa Pinoy Traders Community kayo at Filipino OFW Traders Community, tuloy-tuloy po yung support namin sa inyo. Pasensyahan nyo na lang po kami minsan na kung di kagad kami nakakasagot o minsan medyo yung dating ng message namin medyo masungit. Minsan napapagod din po kasi kami, overload, no? Minsan gano'n. Tapos may yung mga tanong din kasi minsan hindi maganda, kaya gano'n. Pasensyahan nyo na lang po. Tao pa rin po kami na pwede rin pong magkamali o baka lang hindi nyo naiintindihan o sa pagbabasa natin ng message. So pasensya na po, lalo sa mga nagme-message sa akin, kung medyo nasusungitan kayo, pasensya na. Pero hindi naman tayo ganon. So sa mga nakakakilala sa akin personal, makikilala nyo rin ako soon na hindi po tayo ganon. Ganon lang ako magsalita kasi gusto ko talaga na yung tinuturoan natin ay matuto talaga. Okay? So maraming salamat po. Coach, sana maka-meet ka kayo sa Saudi, sa Seoul, South Korea. Inshallah, no?
by God grace, no, makapasend kami diyan sa Korea, then magmi-meet up tayo diyan soon. Okay? Pag-uwi sama ako, ako sa gagawin mo. Okay, basta wala pong problema. Cellphone ang gamit ko. Yung mga nakita ko yung nagte-trade, may mga malalaking screen. Depende po yan sa inyo. Ako, cellphone lang gamit ko eh. Kung kumikita ka na, di gamit ka rin ng malaking screen. Pwede naman yun eh. Coach, dito po ko UAE. Meron din po yan, meron din yan. Kaso nga may gera pa, kaya pasensya muna. Baka September, makapunta kami dyan. Loobin ng Panginoon. Dubai Mentor po, Coach, meron po ba? Yes, meron. Nandiyan si Coach Ray, si Coach Dan, si Coach Jake, si Coach Mabi. Sila po yung mga coordinator natin dyan. Pero ngayon, sa ngayon, dahil merong gera, hindi muna tayo nagmi-meet up dyan. Pero soon, baka magkaroon na po uli. Dati meron. Kaso lang, dahil nagkagera, nahinto. Okay? Any links to enroll? Kausapin nyo po, message nyo po yung inyong coach kung sino nag-invite po sa inyo dito para na sa ganon, ma-add po kayo at makapag-enroll. Papasa nila, i-guide po nila kayo. So maraming salamat sa inyo. God bless po. At nawa, muli po ito si Coach Jimro. Ang full name ko po is Jimmy Gonzales. And Coach Jimro po yung tawag nila sa akin. At ako po yung founder ng Filipino OFW Traders Community under ng Pinoy Traders Community. So maraming salamat. God bless you all. Bye-bye.